to this new episode of Negosyo University. Ang topic natin ngayon, which is about business startup and funding. Ito ay talagang nauusong term na yon. Kaya naman dito sa ating episode, dito sa Financial Management Series, ang ating pag-aaralan po ay how to financially sustain a startup business and manage funds. Pero bago po yan, ay alamin po muna natin what is startup and funding. Panoorin po natin dito sa today's lesson. Dito lang sa Negosyo University Season 2. Welcome to today's lesson. What is a startup business and how to secure your funding? Startups are businesses who wants to develop a product or service for which they believe is in demand. This initial venture comes with high expenses and limited revenue, which is why funding from a variety of sources is important. Fund is the money a new business uses to start or support its expenses. And funding your business is one of the first and most important financial choice business owners make. There are many different types of funding. How you choose to fund your business could affect how you structure and operate it. Understanding your financing needs and business goals will help you choose the particular type of funding for your long-term growth and potential success. Welcome back mga kanegosyo! Ang ating topic for today ay about startup. No? At kung paano natin i-fund itong ating magiging negosyo na ito. Ang startup po, ito yung mga young companies na nagde-develop ng innovative products, services, and even business models. No? Ibig sabihin, unique ang kanilang produkto o serbisyo na maaaring makapagpabago sa typical o traditional na produkto o serbisyo na meron tayo ngayon. No? Halimbawa, di ba sabi natin noon, Vlad, parang minsan niya pinagtatawanan natin, hindi tayo naniniwala na balang araw daw, kaya na natin gawin halos lahat sa cellphone. Di ba? Parang, talaga ba? Pero ngayon, tingnan naman natin, di ba? Kaya na natin magbayad ng bills natin anytime, anywhere na gusto natin. Yan. Kaya salamat sa mga startup companies noon, nag-risk sa kanilang napakagagandang ideas dahil kung wala sila, baka wala tayo ngayong social media. Diba? Baka wala tayo ngayong mga cellphones, diba? Yes, Ira, no? At totoo yung sinabi mo, no? Kasi every large company or successful companies has a beginning. And they begin with these startups, no? Kaya yung mga startups po nagsisimula talaga sa tulad na sa mga ideas, sa innovations na po. And their primary goal is to become a successful company or pag manatiling startup. Kasi pag nanatili kang startup, your company is not growing. Kaya they want to be successful and to be a larger company, no? And usually, challenging ang pagiging startup. Kasi sila bago pa lang papasok sa industriya or sa market. Yung capitalization mo maliit din yung risk mo, no? Kaya depende sa gusto nating tanggapin or kung kaya natin yung risk na yun, no? Ngayon, para po sa inyo mga kanegosyo, ano ba yung mga big ideas na kailangan ay malaman ng isang startup? Ito po yung una. Kailangan meron kang big idea on how you'll be able to take customers from existing competitive na mga companies. Kasi zero customers ka pag startup. As in, fresh talaga yung start ka. Where will you find your customers? Second mga kanegosyo is you need to have a big idea on how will you be able to innovate your product or service, no? Kasi bago ka di ba? Kaya kailangan, sabi mo kanina, dapat maganda yung idea mo. You know how to innovate. For example na lang, Ira, kanina na pag-usapan natin yung cellphone, mga mobile apps na yan, no? Dati ay para makapag-commute ka, mag-jeep ka, di ba? Mag-aabang ka, magbubus ka, di ba? Ngayon, may startup company na ang ginawa ay, teka, may jeep na, may bus na, may taxi na, meron pang ride-hailing app na kotse yung ginagawa, di ba? Pero, ba't ganun? Hirap pa rin yung mga na makasakay. So, ginawa nila, nag-innovate sila.
motor naman, di ba? Motorcycle naman yung gawin natin. Bagong products, bagong services, bagong business model. No, kaya naman, eventually, nakakapag-create siya ng bago ring market. Samantalang, ang small business naman po ay they try to fill the gap within this existing market. So, kanina bago, di ba? Yung startup, bagong market. Samantalang, ang small business, meron na siyang existing na market. Meron nang gumagawa na produktong ganito o serbisyong ganito o meron na rin ganitong negosyo o meron na rin ganitong industry. So, hindi katulad ng startup na gusto nila lumaki kaagad, ang mga small business naman po gusto nila steady lang at long-term ang kanilang revenue. Kasi kapag startup, hindi siya steady kasi, di ba, bago Bago siya Nag-risky siya masyado kasi hindi natin alam tatanggapin kaya kakagating saya ng tao ito. Di ba? Kasi wala pang gumagawa. Ngayon na alam na po natin ng startup at kaibahan nito sa small business ay ang pag-uusapan naman po natin ay paano tayo makakakuha ng kapital. Ayan, dyan papasok yung tinatawag nating business funding. Ano bang ibig sabihin ng business funding? Ito po ay yung financial support na nakukuha ng may-ari o ng business owner para sa patakbo ng isang negosyo, no? O kaya naman fund para makapag-acquire ng isa pang established na negosyo. Ibig sabihin, nag-expand siya. O kaya naman para sa mga activities ng negosyo sa future, no? So, paglaki ng negosyo naman ay tinitingnan yung long term naman. Pero Ira, saan ba pwede kumuha ng funding, no? Meron pong mga iba't iba tayong pwedeng pagkuhaan ng ating funding. Ang pinaka-common po is ito pong number 1, which is yung bangko, no? Bangko, syempre financial institution. Yun yung trabaho talaga nila, magpautang dahil dyan sila kumikita. Dahil dyan sila nakaka-survive. Yes, di ba? Yung financing. Kaya maraming mga startups and negosyo is na lumalapit doon sa mga banks. And syempre, mas malaki yung pwede mong ma-loan dyan. No? Syempre, pero depende sa financial capacity mo. So number 1, which is crowdfunding sites. No? Napaka-powerful ng social media ngayon na kung saan may mga sites na pwede po tayong puntahan for ating business na nagfa-fund doon yung mga tinatawag nilang netizens, di ba? Doon silang magfa-fund doon sa ating sa crowdfunding sites. Lalagay mo lang yung reason, yung purpose, kung bakit ka nag-seek ng funding, and may mga taong magpa-fund sa'yo by just a click away. Ang pangatlo po ay personal savings. Yan. Napakadali nito mga kanegosyo, no? Meron tayong ipon o kaya yung ating mga kamag-anak and friends. Yan ang maaari natin ipang pondo at ipang kapital sa ating negosyo. And lastly, yung po mga angel investors. Sila po yung mga individual na may high net worth, no? So, bibigay sila ng fund sa isang negosyo. Kapalit po nito yung stake or yung shares of stocks or yung parte ng pag-aari niya doon sa kumpanya. Ayan. So, yan po yung mga common types na pwede po ng business funding na pwede po nating pagkuhaan ng ating kapital para sa ating negosyo. Kaya ang goal po ng every type ng business funding ay para sa benefit ng ating negosyo at hindi para mabaon po tayo sa utang. Okay po, kasi pagganda ng ating kredibilidad, hindi natin maiiwasan talagang dadami rin po ang lalapit sa atin at mag-aalok ng mga loans, diba? O mag-aalok na mag-i-invest sila sa ating negosyo pag nakita nilang ang ganda ng takbo ng ating negosyo. Kaya mga kanegosyo, maging maingat tayo, mag-aralan natin, pag-isipan natin, kung ito ba ay kakayanin natin at mag-fit ba ito doon sa kailangan ng ating negosyo. Kailangan, alam mo yung good debt versus bad debt. You have to manage your debts well. What is bad debt? Bad debt, pagka pumasok na dyan, yung personal mo. Remember yung entity concept. Your business and you is different. Huwag mong gagalawin yung pera ng kumpanya para sa pansarili mo. Dahil most of the businesses fail because of that. Because when you distinguish a good debt versus a bad debt and you know how to manage your debt well, yung confidence naman nagpapautang sa iyo would be higher.
Ayan mga kanegosyo, ang ating lesson for today. At remember mga kanegosyo na sa ating negosyo kailangan natin ang pera. At ang pera, sabi nga ng ating mga nanay, hindi yan basta-basta pinupulot. Di ba? Kaya kailangan po ay pahalagahan natin at i-manage natin ang maayos ang ating pera, ang ating fund na meron tayo na kung saan dapat ito po ang ginagamit natin para ma-reach po natin yung ating mga goals. Tama, Ira, no? Dahil napakahirap kitain ng pera, lalo sa isang nagnenegosyo. Which is yan po yung pinaka-goal ng course series po natin na ito about financial management, is for you to learn how to manage your finances well. We'll be right back mga kanegosyo. Abangan po natin ang ating homework for today. Kasi po sa isang negosyo, unang papasok sa isipan natin ay puhunan. Ang sabi ko nga po, wala po akong puhunan. Kaya mahalaga po talaga na may sino po natin yung kita. Ang negosyo po namin ngayon ay isang poultry supply. Na ito po yung mga feeds na pagkain po, mga alagang baboy, alagang manok. Nagsimula po kami taong 2002. Kasi po sa isang negosyo, unang papasok sa isipan natin ay puhunan. Subalit, ang naging puhunan po namin ay pagtitiwala ng isang kaibigan. Ang sabi ko nga po, wala po akong puhunan. Salamat na lamang po at kami ay napagtiwalaan. At doon lang po nila ako tinuruan. Ang biro pa sa akin nung distributor, ang sabi, ang magtuturo sa iyo ay yung magbababoy. Ibig sabihin, yung pong nag-aalaga ng baboy, siya yung magtuturo sa akin. Totoo yun. Totoo yung sinabi niya. Sapagkat sila po ay mas maraming experience. Yung kapital at yung ang personal dapat ay magkaiba. Yung kapital ay napakahalaga yun. Huwag po natin basta gamitin. Kung nandyan may pira ka, bili dito, bili doon, ay kung ganun po ang gagawin natin, hindi po tayo tatagal sa pagninegosyo. Sa aming pagtutulungan ay naigapang po namin. Dito po namin na pag-aaral yung aming pong mga anak. At yun ang kaligayahan po namin ng mga magulang. At sa aming pong mag-asawa, salamat at natuto kami, nahubog kami ng karanasan. At yun siguro yung naging puhunan po namin mag-asawa. Talking points. Types of startup business funding. Microloan, microlenders, online lenders, personal business loans, friends and family, self-funding, venture capital, angel investors, small business grants, crowdfunding, business credit cards. How to fund a startup. Identify how much funding you need. Write a business plan. Compile key documents. Decide which type of funding is right for you. Make sure you can pay it back. At syempre mga kanegosyo, hindi po mawawala ang inyong paborito, homework. Ano bang homework natin dyan ngayon, Ira? At ito ang ating tanong. What is the main difference when you're building a startup business or you are starting a small business? Ayan mga kanegosyo, Ira, medyo challenging yung question mo ngayon. Napaisip ako doon. Pero kung nakinig ng mabuti sa ating discussion, ang ating mga kanegosyo ay kayang-kaya nyo po yung sagutin. Kaya comment nyo na po ang inyong kasagutan sa comment section below. At kung meron po kayong mga katanungan, suggestions, or recommendations, ay pwede po kayong mag-email sa negosuniversity@gmail.com. At sisikapin po naming masagot ang inyo pong mga katanungan.
Ayan mga kanegosyo, salamat pong muli sa pagsama sa isa na namang makabuluhang episode ng Negosyo University. Kaya mga kanegosyo, walang a-absent at sama-sama pa rin tayong mag-aral at matutong magnegosyo dito lang sa Negosyo University Season 2.